Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagpasya si Lilet at Eira na magkasundo upang mahanap ang kapayapaan sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang kasunduan, hindi pa rin maalis sa isip ni Lilet ang mga mangyayaring gabi o nangyaring gabi sa Keystone, kung saan nagpunta siya upang makipag-usap kay Eira. Natagpuan niya si Atty. Renan kasama si Kurt na tila may itinatagong lihim. Nagdulot ito ng matinding pag-aalala at pagdududa kay Lilet. Gayunpaman, para sa kapakanan ng kanilang kasunduan, pinili ni Lilet na itabi ang kanyang mga kutob at ang lahat ng mga alalahaning pumapasok sa kanyang isipan. Pinili niyang magparaya para kay Eira, kahit na ang mga senyales ay nag-uugnay kay Atty. Renan. Nang magtagpo sila ng kanilang mga desisyon, pinayuhan ni Lilet si Eira o si Atty. Renan na alagaan si Eira at pangako naman ng abogado na iingatan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Habang si Eira ay masaya sa mga matatamis na salita ni Atty. Renan, hindi niya alam na ang mga ito ay unti-unting pumapalit sa kanyang isip at nagiging bahagi ng mga plano ni Atty. Renan para sa kanyang pansariling kapakinabangan. Isang gabi, habang abala si Eira sa pagtapos ng mga gawain sa Keystone, dumating si Atty. Renan at tinanong siya kung bakit hindi pa siya umuwi. Sinabi ni Eira na nais niya munang tapusin ang mga gawain upang makabawi sa kumpanya. Hindi nagtagal, ipinilit ni Atty. Renan ang kanilang planong pagpapatayo ng sariling firm at pinayuhan si Eira na huwag na siyang magbalik sa Keystone. Napaisip si Eira sa mga sinabi ni Trixie at Lilet sa kanya. Ang mga pagpapayong nagsasabing isipin ang kanyang hinaharap at ang lahat ng kanyang pinaghirapan bago dumating si Atty. Renan. Kung mahal siya ni Atty. Renan, dapat maghintay siya na maging tamang panahon para sa kanilang mga desisyon. Dahil sa pagpapawalang bisa sa mga assets ni Atty. Meredith, nagsimula na si Atty. Renan sa kanyang mga plano para sa firm. Iniisip niya na siguro'y excited na si Eira na magtayo sila ng firm, ngunit nagkamali siya. Napagdesisyonan ni Eira na huwag munang ituloy ang mga plano, lalo na ang pagtatayo ng firm, at mag-focus muna sila sa kanilang kasal. Pinakita ni Atty. Renan ang pagpapanggap na okay ang lahat sa kanya at ikinalugod ang pag-aayos ni na Eira at Lilet. Ibinigay niya ang kanyang pahintulot sa plano ni Eira na mag-focus muna sa kasal bago ang firm. Naniniwala si Eira na mahal siya ni Atty. Renan, ngunit hindi niya alam ang mga lihim na patuloy na binabalak ng abogado. Sa kabilang banda, si Patricia, asawa ni Ramir, ay pilit na tinutukso si Ramir upang magdaos ng isang grand birthday celebration bilang kapalit ng pagpapahayag niya tungkol kay Lilet. Hindi sang-ayon si Patricia sa plano ni Ramir dahil nahihiya siya sa posibleng mga reaksyon ng iba kapag nalaman nilang meron siyang anak na hindi niya tinanggap. Sinabi ni Ramir kay Patricia na siya ay nagpasya ng ipahayag ang lahat dahil nararapat lamang kay Lilet na ipagmalaki ang kanyang
pagkakakilanlan. Nakiusap siya kay Patricia at niyakap siya bilang pagpapakita ng pag-unawa sa kanyang mga saloobin. Sa wakas, natuwa ang pamilya ni Lilith na maging maayos na ang pagtanggap sa kanya mula sa ibang tao. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap ni Eira at Lilith, nananatili pa ring may duda at kalituhan, lalo na ang ugali ni Eira. Napag-usapan ni Tinang Ses ang mga tungkol kay Atty. Renan. At dito sinabi ni Lilith na kahit magkasundo na sila, maghahanap pa rin siya ng ebidensya laban kay Atty. Renan. Ang kanyang pakiramdam ay may mga hindi pagkakaunawaan at mga lihim na hindi pa naipapakita. Sa mismong araw ng birthday ni Ramir, naghahanda na ang lahat para sa selebrasyon. Naghanda ng plano si Patricia dahil sa galit kay Ramir. Tutol na tutol talaga si Patricia sa pagpapakilala kay Lilith sa lahat ng tao. Kaya gagawa ng paraan si Patricia upang mawala na sa mundo si Lilith. Kinuntsaba ni Patricia ang inutusan niyang pumatay o ang mga kasama niya sa krimen na ginawa nila dito kay Atty. Meredith. Gusto ni Patricia na mawala na sa landas niya si Lilith dahil hadlang lang siya at makikihati lang raw si Lilith sa lahat ng mana dito kay Ramir. Nagustuhan naman ni Atty. Renan ang lahat ng plano ni Patricia dahil kagaya nitong si Atty. Renan, gusto na rin nitong si Atty. Renan na mawala sa buhay nila si Lilith dahil si Lilith ay isang maliit na hadlang dito sa kanilang mga plano. Gusto nila na tuloy-tuloy na ang pagkamkam ng lahat ng mana na nararapat daw para sa kanila, para makuha na nila kung ano ang pinaghirapan nila sa lahat ng ginagawa nila. Dito nga ay nagsimula na ang selebrasyon. Nakita ni Lilith ang tumestigo noon sa kaso nitong si Atty. Meredith. Kitang-kita ni Lilith si Paco, kaya naman nang lapitan ito ni Lilith ay namukaan niya ito. Nagtataka si Lilith kung ano ang ginagawa ni Paco doon mismo sa lugar kung saan ise-celebrate ang birthday nitong si Ramir. Mahuhuli na kaya itong si Patricia na kasabwat niya si Paco sa lahat ng kasinungalingan? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilith Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.